na nga, ang usapan manonood lang sa mga kuting. Biglang nag-away naman sila. Another day, another playtime na naman sa ating mga pack members. At ayan, lumabas na nga ang mga meals. Paglabas nga nila ay dito sila dumiretso sa ating mga rescued kitten. Nakalimutan naman pala kasing takpan. Kaya hinayaan na lang namin kasi nakita na rin naman nila. So bali ang nangyari ay i-introduce na natin sila ngayon sa mga rescued kittens natin. At ayan naman, hindi na magkaintindihan si Juno. May pag-akyat pa. Kasi kahit mikat nga tayo dito sa mansion ay bihirang-bihira naman nila makita. Lalo nang bihira sila makakita ng mga kittens. Kaya nga ganito yung reaction nila. Hindi magkaintindihan. Hindi na nga sila nakapagpati, inuna pa ang mga pusa. Pero syempre, hindi natin sila ilalapit kasi hindi naman natin alam kung ano magiging reaction ng ating pack members pag nakalapit sa mga pusa. At ayan na nga, inilabas na ni mama sa cage para mas makita nila ng maayos. Hindi na nga sila magkanta-ugagang lahat. Ewan ko ba sa mga to, para mga babying puppies lang naman tong mga kittens eh. Sanay naman sila nakakakita ng puppies eh, kasi kapag may mga puppies tayo, inilalapit natin sa kanila. Kaso ngayon talagang alam yata nila na hindi to puppy. Tatlo nga pala tong rescued kittens natin, kaya kung interested kayo ay mag-DM lang kayo. Dito nga mapapansin nyo na umiinit na yung ulo ni Malia. Ayaw niya kasi talaga yung masisiksik-siksik siya, pero siya naman yung nakikisiksik dito. Kagustuhan niyang makita yung mga kuting. Kaya naman yan ang pag-umpisahan ng away kasi nga uminit na yung ulo niya. Usually kasi hindi nyo talaga makikita si Malia na nakikipagsiksikan ng ganito kasi ayaw niya dun sa mga malilikot. Ayaw niya yung natatabing siya or naapakan siya, pero ngayon kasi kagustuhan niya makita yung pusa ay nakikisiksik siya. At dahil nga sa pagkisiksik niya, ayun, nag-away na naman sila ni Chanel. Oh, diba? Grabe ang sigaw ni mama. Natotrauma naman kasi siya kapag may nag-aaway na ganyan. Ilang beses na kasing may nag-aaway dito at talagang duguan ang nangyayari. Kaya nga yan, sinek agad si Chanel at si Malia kung meron bang dugo. Kasi syempre ayaw naman natin na nagkakasakitan sila, pero hindi talaga may iwasan ang away, lalo na kung ganito kadami. Para silang walang dugo sa bibig, pero nagtataka kami, may dugo si Malia sa leeg. Saan naman kaya nanggaling yun? O diba, inu-introduce na nga sila sa pusa, may pag-aaway-away pa talaga. At dahil nga nauwi na sa away, ang dapat ay introduction lang nila sa mga kuting, sinarhan na tuloy at hindi na nila nakita ang mga kuting, kaya naman talagang may pagtatayo-tayo pa at hinahanap. Kasi naman, nagumpisa ng away itong si Chanel, may katapangan din kasi talaga si Chanel. Kasi nga bilang alpha, wala talagang umaaway kay Malia. Si Chanel lang talaga yung nag-iisa-isa na talagang humahamon at lagi namang natatalo. Kasi nga galing kay Chanel tong dugong to, kaya nasa leeg ni Malia. Hindi rin nga maganda na nakikipag-away lagi si Chanel sa alpha natin. Hindi pa lang talaga siya natututong irespeto si alpha, kaya naman inilapit siya ni kuya ulit kay Malia at pinag-sorry-sorry siya. After nun, nagbati na nga sila ulit at mamayang hapon na daw ulit sila mag-aaway. Kaya naman ayan, nakimarites na lang ulit sila sa labas kasi nga nakatakip na yung pusa, wala na